Yamang tao ng Asya. Layunin, nasusuri ang komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang tao sa Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. Yamang tao sa Asya. Katangi-tangi ang mga Asyano. May sarili silang awit, tula, pangarap at hadikaing hangaan. Sila ay mga taong may maningning na kinabukasan sa lahat ng larangan. Marami na silang hinarap na digmaan, kalamidad at mabigat na suliranin. Subalit ang Asyano ay tumatayo, taas noo at tumahanap ng solusyon. Ang Asyano ay may kakayahang makabangong muli sa anumang kasawian, kapahamakan o suliraning dumarating sa kanilang buhay. Sila'y tulad ng punong kawayan na dagliang tatayo makalipas ihapay ng bagyo. Komposisyong etniko ng mga rehiyon. Ang Asya ang may pinakamataong kontinente kung saan matatagpuan ang lahat ng lahi. Maraming kaugalian ang ipinagkaiba ng mga Oriental sa mga Occidental. Pinagpala ng Diyos ang Asya bilang siyang lunas ng sangkatauhan, sibilisasyon at relihiyon. Kung sa nakalipas ang kanluran ang dumumina sa Asya, kamakailan ay ang Asya ang dumumina sa kalakaran at naimpluwensyahan ng malaki ang takbo ng pandaigdig na kasaysayan. Lahat ng mga lahi sa Asya. Sa Asya matatagpuan ang lahat ng mga lahi ng tao. Ang lahing Kayumanggi ay kinakatawan ng mga Pilipino, Malaysian at Indonesian. Ang lahing Dilaw ay makikita sa China at Hapon. Ang Sangyan Aryan o Indo-European, ang lahing Puti ang kinakatawan ng mga Afgan, Iranian at Indian, tangway ng Indian. Ang Sangang Semitiko ng lahing Puti ang kinakatawan naman ng mga Arabo, Hudyo, Iraqi at Syrian. At ang mga Siberian at Soviet Asyanong pulang lahi ay dumayo sa Hilagang Amerika sa pamagitan ng Kipot Biring. Ang mga taong ito ang naging mga ninuno ng mga Amerikanong Indian. Karagdagan pa, dahilan sa kolonyal na kasaysayan ng Asya, ang mga magkahalong pag-aasawa ay nagbunga ng taong Eurasian, bahaging European, bahaging Asyano. Sa Pilipinas, ang mga Eurasian na ito ay tinatawag na mga mistiso. Ang mga Pilipino ay bukod tangi sa mundo sapagkat sila ay nakihalubilo at nakibahagi sa mga impluwensyang kultural mula sa apat na iba't ibang kalinangan: Asyano, European, Latin, Mexico, Mexicano at Amerikano. Populasyon. Ang Asya ang pinakamataong kontinente sa mundo. Mahigit sa kalahati ang nakatira sa Asya. Ayon sa pinakahuling estatistikang demografiko mula sa kabuang pandaigdig na populasyon na 7 billion 3.5 billion o 60% ang nakatira sa Asya. Isa pang kawili-wiling katotohanan ay kalahati ng 3.5 billion Asyano ay nakatira sa dalawang bansa lamang, sa China at India. Malubha ang mga suliranin ng sobrang populasyon at paghihirap sa Asya. Sa maraming bahagi ng Timog Asya, ang karaniwang kapal ng populasyon ay mahigit 600 katao sa bawat milya kwadrado. Sa loob ng maraming siglo, ang pagsiksikang ito ang naging sanhi ng mga kapinsalaang tulad ng mga baha, tagtuyot, tagutom at sakit. Sa buong Asya, lalong-lalo na sa China at India, ang pangunahing mga problema ay kung paano daragdagan ang produksyon ng pagkain at kung paano pababain ang bilis ng pag-anak.
Mga kaugalian. Karamihan ng Asyano ay pinanganak at lumaki na may namumukod tanging ugaling Asyano na talagang naiba sa kanluraning ugali. Sa pangkalahatan, ang natatanging mga ugaling Asyano ay ang mga ito. Una, espiritualidad. Ikalawa, matadhanain. Katlo, stoicismo. Pagkamatiisin. Kaapat, mabuting pagtanggap o kagandahang loob sa mga bisita. Ikalima, masaklaw na mga relasyong pampamilya. Ikaanim, diwa ng pagpapatuloy o continuity. At ikapito, dituwirang pagpapaliwanag o pangangatwiran. Karamihan ng Asyano'y malalim ang espiritualidad at hindi materialistiko o nababahala sa pisikal o pinansyal na mga bagay. Ang panloob o espiritual na kalinisan na higit na mahalaga sa Asyano kaysa panlabas na kalinisan o pag-aari. Likas na sinusunod nila ang kasabihang ang bagay na nakita ay lumilipas at ang bagay na di nakikita ay magpapasawalang hanggan. Dahil sa ang Asyano ay may katutubong espiritualidad, may espiritual na dimensyon sa bawat gawain niya. Halimbawa, ang pagkain ay banal at dapat mo nang ialay sa mga Diyos at ihanda ng may malaking kalinga. Ang Asyano ay matadhanain o naniniwala na ang individual ay iniimpluwensyahan ng nakahigit na mga puwersa. Ang kanyang kalayaan sa pagpili ay nalilimitahan ng pamilya, lipunan, kaugalian, kalikasan o relihiyon. Hindi katulad ng kanluranin, ang Asyano ay hindi naniniwala na siya ang Panginoon ng kanyang kaluluwa. Sa gayon, ang Asyano ay higit na tradisyonal kaysa mga kanluranin. Panatag na tinanggap ng Asyano ang kamatayan, hapdi, sakit at kasawian dahil sa pagkalantad sa maraming likas na mga kalamidad at panlipunang kaguluhan sa kasaysayan ng Asya. Napasulong niya ang isang matiisin o stoical na saloobin sa buhay. Sa ilang kultura tulad ng sa Hapon, maling itinuturing na ang pagkitil ng sariling buhay ay maaring maging marangal. Ang kagandahang loob sa mga bisita ay ang pinakatampok at hinangaang kaugalian ng mga Asyano. Kahit anong aba ng kanilang mga kalagayan, ang mga Asyano ay naglilingkod at mapagpalayaw sa kanilang mga bisita. Sa isang Asyano, ang isang bisita ay sagrado, kahit na nagyaring siya ang kanyang pinakamasamang kaaway. Sa mga biyudin ng Arabia, ang isang manlalakbay ay makatawid ng desierto ng walang anumang baon. Maaari siyang umasa sa kabutang loob ng kanyang mga may bisita o may bahay. Ang masaklaw na mga relasyong pampamilya ay nanghulugan ng matibay na mga buklod ng pag-ibig at kamag-anakan sa mga miyembro ng pamilyang Asyano. Hindi nakapagtataka na makikita ng maraming salinlahi, lolo't-lola, mga magulang at mga anak na ninirahan sama-sama sa ilalim ng isang bubong. Ang mga kayamanan ay pinag-iipon-ipon at ang pagtulong sa mga dukhang kamag-anak ay tungkulin ng isang mariwasang Asyano. Malapit at mapagmahal na mga turingan ang umiiral sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Iginagalang at sinusunod ng mga anak ang kanilang mga maedad at inalagaan sila sa kanilang pagtanda. Ang mga kaibigan ay maaaring maging kasinlapit tulad ng mga kapatid. Ang Asyano ay may nakataas na diwa ng pagpapatuloy o continuity kaysa mga kanluranin. Ayon kay Lao Tzu, ang iyong buhay ay isang atomo ng kosmikong pagkakabagay-bagay. Ang iyong kalikasan at kapalaran ay isang atomo ng pangsansinukob ng pagkakaayon. Ang malapit na relasyon sa pagitan ng tao at ng
ng sansinukob ay sinasagawa sa medisina, acupunctura, reflexolohiya, medisinang herbal asal, magic at agrikultura. Ayon sa Asyano, ang likas sa mga kalamidad tulad ng mga baha, tagtuyot, nasalot ay bunga ng maling pag-ugali ng tao. Bilang panghuli, ang Asyano ay nag-iisip at nangatwiran na iba sa mga kanluranin. Para sa Asyano, walang anumang ubhitong katotohanan. Ang katotohanan ay laging relatibo. Kung higit na gusto ng kanluranin ang maging maliwanag at wiran, hindi nais ng Asyano ang makipagtalo o makipagtaliwas. Sa halip, gusto niyang maging ditwiran at di mapanuri. Ang pagiging ditwiran ay ipinapakita ng malimit niyang paggamit ng mga simbolos sa sining at sa wika. Halimbawa, ang alpabetong Intsek ay binubuo ng ideograms na kumakatawan sa mga diwa sa pamagitan ng grapikong mga tanda. Literatura at mga wika. Ang mga literatura, wika sa Asya ay kumakalat mula sa 4 na dakilang sibilisasyon ng Mesopotamia, Persia, India at China. Ang Islam at ang Budismo ay nagdala ng degree ng pagbubuklod sa magkaibang mga literature ng sari-saring bansa. Ang mga Sumerian ang nag-imbento ng cuneiform na pagsulat at nagsagawa ng nasulat na mga record mula pa noong 3 siglo BC. Ang alpabetong ito ay malawakang ginagamit sa buong gitnang silangan noong unang panahon. Ang literature ng Babylonia at Assyria ay binubuo ng mga elihiya, himno, awit ng papuri sa manghari at epiko. Ng pinakakilala ay ang epiko ng Gilgamesh. Nang malaunan, ang literature ng Mesopotamia ay sinasama sa literature ng Persia at ang kulturang Islamiko ay pinakilala ng mga mananakop na mga Arabo. Napakakaunting literaturang Hebreo ang nakaligtas bukod sa Biblia. Tatapwat, ang Biblia ay tinuturing ng mga Kristiyano bilang pinakadakilang aklat na naisulat na naglalantad ng plano ng Diyos ukol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Mahigit na 40 iba't ibang mga manunulat sa 13 bansa ang sumulat ng Biblia sa loob ng mahigit na 1,600 na taon. Ang mga manunulat na ito'y binigyan ng inspirasyon ng Diyos. Bagaman isinulat sa iba't ibang panahon sa ilalim ng sari-saring kalagayan ng napakaraming tao, ang kamanghamanghang katotohanan ay na ang Biblia ay may isang tema. Ito ang kawalan ng kumpletong kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili at ang sakdal na kasagutan ng Diyos na si Kristo. Ang literaturang Arabo ay kinabibilangan ng napakalawak na mga akda ng mga bansang naimbluwensyahan ng Islam. Tatapwat, ang Quran o Quran, 7 siglo ang naging basyan ng wikang Arabo. Ang literaturang Persian ay nagtataglay ng mga tekstong Zoroastrian at ang mga kwento ng kabayanit epiko. Ang pinakadakilang makatang Persian ng mga epiko ay si Firdusi, 940 to 1020 circa. Ang dalawa pang nangunang makata ng 11 hanggang 14 na siglo ay sina Umar Khayyam 1034 to 1123 at Hafiz 1320 to 1389 ED. Ang mga pinakaunang record ng mga Indian ay ang mga inskripsyon ng Asuka noong 3 siglo BC. Ang literaturang Indian ay totoong iba at nasulat sa sari-saring wika. Ang mga pangunahing wika sa literature ng mga sinaunang panahon ay Sanskrit, Pali at mga vernacular. Ang Sanskrit ay ginagamit noong panahong Vedic. Sa wikang ito, nasulat ang mga sinaunang tulang epiko, Vedic, ang Mahabharata at ang Ramayana.
Pagkatapos ng panahong epiko, ang literaturang Indian ay nahati sa dalawa, ang Sanskrit at ang vernacular. Ang pinakadakilang makata sa Sanskrit noong ika-15 siglo ay si Kalidasaang, Shakespeare ng India, na ang pinakadakilang dramang isinulat ay Sakuntala. Makaraan ng ika-7 siglo, lumubog ang Sanskrit at maraming literatur ang nasulat sa mga dialekto na karamihan ay relihiyoso, Hindu ang uri. Sa Bengal, nangimbabaw ang tradisyong Budista at magmula noong ika-16 na siglo, na impluensyahan ng Islam ang mga tula, epiko at mitolohiyang Indian. Mula ng ika-19 na siglo, ang mga manunulat na Indian ay napasigla sa mga pakitungo sa Europa. Sa China, ang mga pinakaunang record ay ang mga inskripsyon na sapol pa noong ika-2 siglo BC. Ang ilan sa pinakamatandang akda ay ang I Ching, aklat ng mga pagbabago, isang ika-11 siglong aklat awitan, ang Tao Te Ching, ang Daan ng Bertud ni Lao Tzu 604 to 531 BC, at ang Anaklex ni Confucius. Si Suma Chen 147 to 86 BC, si Panko at ang kanyang kapatid na babaeng si Panchao ay gumawa ng mga ipinagbundying akdang historical ng dinastiyang Han 202 BC hanggang 2020 AD. Ang dinastiyang Han 202 BC 220 AD. Ang dinastiyang Song 960 to 1280 AD ay mas kilala sa mga scientific at geographical na mga akda. Halimbawa, ang Chupanchi, record ng mga banyagang mga bansa ni Chao Chukwa 1368. Napasulong ang drama at ang mga nobela na dinumina ang literaturang insek sa maraming siglo. Ang nobelang naging popular dahil ito'y madaling naunawaan ng mga karaniwang mayan. Isang klasikong nobela noong dinastiyang Manchuria 1644-1911 ay ang Huang Luming, ang panaginip ng pulang silid, tulugan. Ang literatura ng Hapon ay sumusulong ng pasimulan ang pagsulat na insek. Ito'y naganap noong ika-4 na siglo sa pamagitan ng Korea. Binago ng lubusan ng Budismo at iba pang impluensyang kultural ng insek ang kultura ng Hapon. Ang pinakaunang akda ng Hapon. Ang mga pinakaunang akda ng Hapon ay sapul pa noong ika-8 siglo. Ang mga ito ay ang dalawang dakilang salaysay, ang Kujiko 712 AD at ang Nihonge 720 AD. Noong ika-11 siglo, ang prosang literature ay nagkaroon ng muling pagsilang. Isinulat ni Murasaki Shikibu ang Jinji Monogatari, ang mga kwento ng Jinji. Nagsimula ang teatro, kabuki at noong ika-14 at ika-15 siglo, at gayon din ang popular na literature na angkop sa lumalagong edukasyon sa Hapon. Sining. Ang sining ng Asyano ay talagang iba't iba at karamihan na impluensyahan ng geograpya, politikal at relihiyon. So yan lang po ang tungkol sa yamang tao ng Asya. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po.